Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapag-book. Okay, Aquarius, let's see what's coming to you. April 15 to 21, dreams. Parang iba sa inyo, nagiging vivid yung dreams ninyo. Madalas kayong managinip ngayon. Maaring iyan ay nagsisend ng messages sa iyo ang iyong mga spirit guides. Especially kung yung mga dreams ninyo is related sa situation na nangyayari sa inyo ngayon. This is giving you insights, clarity, no? Maaring naman yung iba sa inyo, meron kayong mga pangarap na pinagtutuunan ng pansin, na gusto nyong matupad. You also have inner child. Meron kayong i-heal na inner child. You are focusing on having fun, enjoying like a child. Siguro yung mga yung mga pangarap niyo ng bata kayo, no? Gusto niyo matupad 'yon. Maaring ng bata kayo, hindi kayo nabigyan ng pagkakataon na ma-experience 'yon. So ngayon, ikaw yung magbibigay ng chance na ma-experience mo 'yon kahit adult ka na. Because you are healing your inner child. Yung iba gustong pumunta sa Disneyland, 'di ba? Or kung dati na bata ka, hindi mo masyadong na-enjoy yung paglalaro. So ngayon, you will try different sports, different activities, games na makakapagpa-enjoy sa'yo. Wow, success. Success is coming, Aquarius. So I feel like meron kang mga gagawin para mag-heal from your past. At the moment na you heal from that, mas magaan yung pakiramdam at mas marami kang ideas, no? Mas marami kang inspiration, mas determinado ka na may ma-achieve pa. Kasi very positive lang yung energy sa'yo ngayon. That's why you're going to be successful. I feel like there is a dream na meron kang pangarap na matutupad. Na talagang pinagtrabahuhan mo, no? Talagang in-effortan mo. Yan yung sweet success, kumbaga. Let's see your overall energy. And tingnan natin kung anong area of life yung magiging successful. Anong area of life ang magiging successful para sa mga Aquarius? 11th house. 11th house is friendship. This is also about community. So, maaring meron kayong community na kinabibilangan. Pwedeng sa social media or sa trabaho. Tapos, meron kayong organization dyan. So, some of you, maaring meron kayong leadership role or sense of fame. Ayan. May success yung iba sa inyo sa social media content creation. So, your overall energy is the world. Wow. Merong sense of achievement. Yung iba sa inyo, mas lumalawak ang inyong scope. So, halimbawa, meron kayong business. So, hindi na lang local yung business ninyo. Maaring magkakaroon na rin kayo ng mga customer sa ibang bansa or client sa ibang bansa. Yung iba naman sa inyo, merong opportunity to work abroad. Yung iba, meron kayong papasuking long distance relationship. But for some of you, meron kayong na-achieve na pinaghirapan nyo for so long. Para siyang pag-aaral, 'di ba? Kapag nakagraduate na tayo, ending na 'yon, 'di ba? Pero may achievement ka dun sa ending na yon. So, yung iba sa inyo may mga projects na natapos na, successful. Ayan. Let's see your challenge.
The Nine of Pentacles. So, pwede magkaroon ka ng challenging situation when it comes to your finances. Kailangan ma-manage mo ng maayos yung iyong kaperahan. Iwasan mo na mag-overspend. Kasi baka ito yung tipong medyo napasobra yung gastos mo. Tapos, instead na wala kang po problemahin sa pera, mamumroblema ka kasi nakalimutan mo palang bayaran yung ibang bills. Wala na palang pang grocery. So, it's about being aware of your cash flow. Okay? So, let's see ano pa. Yung iyong opportunity. Ano yung opportunity ng mga Aquarius? The Nine of Wands. Ang opportunity for you is strength, lakas. So, meron pa kayong ilalakas. Meron pang i-improve ang inyong mga sarili. Kung meron kayo ngayong situation na kailangan yung medyo magtiis muna, no? Kaya nyong i-handle yon. Maaring relationship na kailangan mo munang pagtiisan kasi pwedeng itong person that you are dealing with, may pinagdadaanan siya sa personal niyang buhay na kailangan niya ng suporta mo, no? Kaysa sa kaysa sa makipag-away ka sa kanya. Kung alam mo naman na meron siyang pinagdadaanan din na outside of your relationship. So, it's much better na supportahan mo para ganun din rin naman yung gawin niya sa'yo. And pagdating naman sa trabaho, sa career, pwedeng masyadong marami ngayon na responsibilities na binigay sa'yo. Meron kayong pagkakataon na maging leader, no, sa inyong career. Okay? So, your blessing is the Queen of Cups. So, this is about love, no? Maaring merong blessings of happiness, like new source of income for you. Some of you merong new member of the family, no? So, kung may kakayan ng magbuntis, baka kayo ay mabubuntis. Or merong bagong baby sa family. Some of you naman will also focus on taking care of yourself. So, this time, meron na rin kayong oras at panahon para alagaan ang inyong sarili, hindi lang yung ibang tao. Maari kasing sa dami ng responsibilities, like meron ka pang responsibilities sa trabaho na ikaw rin yung parang nanay, tatay sa trabaho. 'Di ba? Yung mga boss, yan, parang yan yung ating mentor, teacher. So, kaya marami rin kayong inaasikaso. So, this time, you have to take care of yourself as well. Some of you naman, ang blessing sa inyo is your psychic abilities. So, maaring makahanap kayo ng success related sa inyong psychic abilities or any spiritual work or spiritual career. Let's see, ano pa. You have to pay attention sa inyong kalusugan kasi maaring meron kayo rito na hindi pinapansin, na pwedeng lumala eventually. So, kung alam nyo na kailangan nyo ng bigyan ng attention yan, gawin nyo na. Anything related to your health. And also, kung ano yung alam mong bawal, hindi nakakabuti sa kalusugan mo, wag mo nang gawin, wag mo nang kainin, no? Iwasan mo na yan para mas lalo mong mapalakas ang iyong kalusugan. Some of you pwedeng magkaroon ng misunderstanding sa family. Oo. Parang power struggle, kung sino yung mas magaling, kung sino yung mas successful. Baka meron dito magkapikunan, no? You might compare yourselves sa siblings mo, sa kapatid mo, or may point of comparison, no? Pwedeng may nagkaroon ng reunion tapos you are comparing yung success ng bawat family. Yung pwedeng meron dito na ma-offend or mainis, mairita. You have Saturn in Capricorn in the 10th house. So, pagdating talaga sa career, sa anything related to your job, career, merong success talaga rito, no? Ito yung tipong kailangan mo lang talagang mag-effort, pero worth it naman yung mga sakripisyo mo, worth it yung effort na ibibigay mo. Okay? So, pagdating naman sa kuha tayo ng cards for your career.
money, career, finances. Merong mga tao sa paligid mo na hindi maaasahan, okay? So, maaring meron ditong tawag dyan, ma-disappoint. Oo. So, pagdating sa mga nangangako sa'yo, you have to make sure na itong mga to ay mapagkakatiwalaan bago mo sila i-allow or bago mo sila paniwalaan. Okay? So, sa relationship, importante na meron kayong tiwala sa isa't isa para mas lalo nyong mapatatag ang inyong relationship. Kasi kung walang tiwala, paano na? No? Paano nyo na mas mapapatatag yung relationship? That is the pillar or the strength of your relationship. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!